Magandang umaga sa ating lahat. Nagkukwento lang po ako tungkol sa buhay magbababoy. Pag po ang baboy po ay mababa ang presyo, mataas ang feeds. Pag naman po tumaas ang presyo ng baboy sa live weight, ang presyo naman po ng feeds tataas din. Pag po naman po bumaba ang presyo ng baboy sa live weight, hindi naman bumababa ang feeds. Kaya kawawa po tayong mga magbababoy. Magpapakain tayo ng napakamahal na feeds, kahit anong klase yata at tatak ng brand ng feeds napakatataas na ngayon. Pero ang presyo ng baboy sa live weight ay napakababa. Paano naman nga kikita ang mga magbababoy? Ang kumikita lang po, sa totoo lang, hindi naman sa may pinapatamaan ako. Yun po ay totoo lang. Base sa observation at sa pakiramdam ko at sa nakikita ko bilang isang magbababoy. Ang tumataas lang po at ang kumikita ay ang mga ahente. Dati po kasi nung ang baboy 110, ang feeds ay okay lang ang presyo nun, hindi masyadong mataas. Kumikita pa magbababoy, halos ang presyo naman sa palengke mababa lang din nun, mga 200 plus o 200 sa karne na sa palengke, di 110 bibilin sa buhay dati, 200 naman sa palengke. Di baka 50 pesos ang kita ng ahente, 50 pesos ang kita ng mga nasa palengke. Ngayon naman po, ang presyo ng pigs halos kulang 2,000 na isang sako. Tapos ang kuha nila sa mga live weight 100 mahigit, 130. Pero ang karne sa palengke 300 plus. Dapat ang kuha nila, sa totoo lang po talaga, dapat ang presyo ng baboy sa live weight para po hindi malugi ang mga magbababoy, patuloy silang mag-alaga. Dahil syempre pag tinamaan ka ng sakit na ASF, pneumonia, napakalaking lugi. Yung iba nga milyon ang inaabot na lugi nila. Tapos ang kumikita lang mga ahente. Dahil hindi naman, kaya ko naman nasabing ahente ang kumikita kasi hindi naman nagbabago presyo ng karne sa palengke. 310, 300. Tapos kukunin lang nila ng 130, 140, 150. Pero sa totoo lang, dapat ang kita ng live weight ng baboy nasa 190, 200 ang bilihan sa buhay. Kasi hindi naman bumababa sa karne sa palengke, 300 Kaya para magtuloy-tuloy ang kita ng mga magbababoy at hindi malugi ang mga magbababoy, kasi kawawa naman, napakamahal ng pigs talaga, kulang 2,000 na ang pigs. Hindi yung nagbaba ang pigs. Ang baboy bumababa ang presyo, pero ang pigs hindi bumababa ang presyo. Mga vitamins hindi bumababa. Kaya kawawa yung mga magbababoy. Naghahangad na umasenso, naghahangad na umangat ang buhay, kahit na napakalaki ng puhunan. Sa totoo lang, sa 10 alaga mo ng baboy, baka 150,000 ang puhunan. Tapos pagbibilan lang ng wala pa 100, lugi nga nun. Lugi ka na nun. Kaya napakaraming magbababoy na, lalo na yung mga backyard, sabi tutulungan daw. Paano matutulungan? Hindi nga tumataas ang presyo ng live weight, bumababa pa. Samantalang ang presyo ng pigs naka-stable lang. Hindi bumababa.
bumababa ang presyo ng baboy sa buhay, pero ang pigs hindi bumababa. Ang presyo ng karne sa palengke hindi bumababa. Eh di sino kumikita? Mga ahente. Kaya napakarami na magbababoy ang nalugi, hindi na nag-alaga ng baboy. Tapos hindi ko alam kung sino kumikita, basta yung mga nag-aalaga, lalo na yung mga backyard, kawawa, lugi. Lugi. Hindi ko alam kung sino kumikita, kung ahente ba na hindi naman namumuhunan ng 100,000 o yung mamimili ba talaga na personal na mamimili. Kasi hindi naman bumababa yung presyo ng baboy sa palengke, 300 pa rin eh. Kaya sana naman po matugunan ng mga problema ng mga magbababoy, kasi lalo na yung mga backyard naghahangad na umasuso sa buhay, mapag-aral ang mga anak, hindi makaranas ng kahirapan, pero lalong nalulugi at bumabaon sa kahirapan ng mga magbababoy. Kasi tamaan ka lang ng sakit na ito, pneumonia, ASF, cholera, halos 100,000 na ang malulugi sa'yo, tapos bibili lang ng napakamura nila. Kung wala naman yan sakit, napakababa ng presyo ng baboy, 150, 140, 130. Dapat ang presyo ng baboy sa buhay 190, 200, kasi presyo sa palengke 300 eh. Yung iba nga magbababoy, sa totoo lang, hindi naman sa inuutang lang din nila yan sa bangko para lang kumita sila ng kahit paano para pantustos sa pamilya nila, sa mga estudyante, sa mga anak, sa mga pangailangan sa araw-araw. Ito ang masaklap na kwento ng mga magbababoy ngayon, ang malungkot na kwento ng buhay ng mga magbababoy. Paki-subscribe na lang po, paki-pindot ang bell at paki-share ang ating mga video para lagi tayong updated sa mga alaga nating baboy, kung ano na ba ang mga update at nangyayari sa mga nag-aalaga ng baboy. Kawawa po tayo mga magbababoy, tayo lalo na tayo mga backyard, kasi una umaasa lang din tayo sa mga biyaherong mababait. Alisingin na lang sa atin ng baboy, tapos bebenta sa palengke ng 300 sa karne. Siyempre pera din ang usapan dito, puhunan, kaya yung iba ay nagsasara na eh. Hindi na nagtutuloy, mamumuhunan daw sila sa 10 ng 150, pagbibilan lang nila ng 100, dilugi pa nga naman ng 5,000. Paano pa yung kinita nila sa loob ng 5 buwan? TY na lang, gano'n na lang daw ba talaga ang buhay? Nagsasakripisyo ka, pero lalo ka lang malulugi at bababa. Naghahangad ka na kumita, pero gano'n ba talaga ang buhay ng magbababoy? Kawawa naman. Kawawa tayo magbababoy, napakataas ng pigs, hindi bumababa. Kaya sana maaksyonan tayo ng gobyerno na meron talagang fixed price ng presyo ng baboy sa buhay, fixed price ng presyo ng mga pigs, at saka yung mamimili, kasi sa totoo lang sa palengke 300 ang karne, tas bibilin lang sa atin ng mura ang baboy. Halos gusto na lang ng hingin ng mga mamimilit ng ahente ang baboy. Hindi alam naman nila na ang puhunan sa baboy ay hindi biro. Halos sa isang baboy namumuhunan ka dyan ng 10,000, 15,000 bago mo maibenta ang isang partner. Kaya shout out sa sa mga concerned citizen natin na nag-aalaga ng mga baboy. Bye bye.